Lumipat tayo sa Saudi Arabia. Ayon sa ulat, ibabahagi ng Estados Unidos ang teknolohiyang nuklear sa Saudi Arabia kahit walang mga pananggalang laban sa paggawa ng bomba. Magpapadala ang administrasyon ni Trump sa Kongreso ng kasunduan sa pooperasyong nuklear na walang gold standard na pangako sa mga susunod na araw. Iyon ang mga kondisyong pumipigil sa mga bansang tumanggap na magpayaman ng uranium o muling iproseso ang plutonium para sa armas. Matagal nang sinabi ng Saudi Arabia na nais nitong magkaroon ng sariling karapatang magpayaman ng uranium. Diretsong sinabi ni Prinsipe ng Corona, Mohammed bin Salman, na kung magkakaroon ng nuclear weapon ang Iran, nais din ng Saudi Arabia na magkaroon nito. Di tulad ni Biden, hindi ginagawang kondisyon ni Trump ang pagnormalisa ng ugnayan ng Saudi Arabia sa Israel. Kasama natin ngayon si Alan Mendoza, ang Executive Director ng Henry Jackson Society. Kaya, alam mo, lahat ng naunang kasunduan ng US sa nuclear cooperation sa rehiyon ay may kondisyon na bawal mag-enrich ng nuclear material. Tumanggi ang Saudi Arabia dito. Sa palagay mo, bakit pa rin itinutuloy ng Washington? Anong mensahe ang ipapadala nito sa ibang bansang nakamasid sa rehiyon? Una, kakaiba talagang ituloy ito mula simula. May access naman ng mga Saudi sa halos walang limitasyong enerhiya nang di kailangan ng nuclear energy. Kaya kakaiba talaga ang panimulang punto. Pero ipagpalagay na lang natin na gusto nila. Baguhin ang paraan ng pagpapatakbo ng sarili nilang pinagkukunan ng enerhiya. Tiyak na matutuwa kang pumirma sa karagdagang protocol para malinaw na hindi mo hinahabol ang enrichment na pwedeng mauwi sa paggawa ng nuclear weapons. At kung ikaw ang US, muli, napakahiwaga ng kagustuhang ituloy ang isang kasunduan na maaring mag-udyok ng posibleng pagkalat ng nuclear weapons sa rehiyon, gayong kakagaling mo lang sa digmaan para pigilan ang pagkalat ng nuclear weapons sa rehiyon. Kaya parang maraming hindi naptutugma dito. Sa tingin mo ba, pinapayagan ng administrasyon ni Trump ang Saudi na magkaroon ng nuclear weapons? At sa huli, paano nito maapektuhan ang mga susunod na kasunduan sa hindi pagkalat ng sandatang nuklear? Sa totoo lang, posible talaga yan. Kung hindi mo tahasang tatanggihan sa pamamagitan ng mga kasunduan, parang binibigyan mo sila ng pahintulot. Kumbaga parang sinasabi mong, sige, ituloy nyo ang pag-develop niyan. Malinaw naming naunawaan ang mga alalahanin ng Saudi tungkol sa ginagawa ng mga Iranian, lalo na't sila ang unang maaaring maapektuhan kung magkaroon ng sandatang nuclear ang Iran. Dapat pigilan ang Iran na magkaroon ng sandatang nuklear kaysa hikayate ng iba na gayahin ito. Kapag ginawa ng Saudi, malamang susunod ang UAE dahil pareho silang nanganganib. At pagkatapos, tiyak na may iba pang gustong sumali. Bago mo malaman, magkakaroon na ng Mexican standoff na nagtutukan ng baril ang lahat. Pero ngayon ay may nuclear weapons na sila. Isang pagkakamali lang ay maaring magdulot ng pagkawasat ng rehiyon, kundi mga problemang aabot pa ng lampas dito. Tema, hindi kinokondisyon ni Trump ang kasunduang ito sa normalisasyon ng Saudi at Israel na mahigpit namang pinaninindigan ni Biden. Kung talikuran ang ugnayang yan, mawawala na ba ang pag-asa sa isang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Saudi at Israel? O naniniwala si Trump na kaya niyang makuha ang dalawa ng hiwalay? Sa totoo lang, hindi pa rin malinaw ang layunin ng administrasyon sa normalisasyon dito. Alam nating mahalaga ito kung layunin ay ibalik ang rehiyon sa normal na kalagayan. Alam mo, tiyak na alam ng mga Saudi na kakampi nila ang mga Israeli sa malaking labanan sa rehiyon laban sa Iran. Kaya nakakapagtaka kung bakit ayaw pa rin ng mga Saudi ituloy ito. Ganun din ang nakakapagtakang dahilan kung bakit tila tinalikuran o iniwan ng administrasyon ang pangakong iyon. Ipinapakita ba nitong humihina na ang interes ng US sa Israel? Sa tingin ko, yan ang tanong na marami ngayon. Ngunit, isantabi muna natin lahat ng yan. Mananatiling totoo na ang normalisasyon sa pagitan ng mga Saudi at mga Israeli ay makakabuti hindi lang sa rehiyon, kundi sa buong mundo. Kaya kung bakit ayaw itong isulong ng mga tao sa bawat pagkakataon ay, muli, tila kakaiba sa akin. Salamat Alan sa pagsama. Interesante marinig ang iyong pananaw.